Magandang umaga, Pilipinas! Ito ang balitang totoo. Para sa buong sambayan ng Pilipino, Buong araw naghahatid ng serbisyo. buong puso at may kredibilidad. Uno, Versidad News. Charter change, para saan nga ba? Phreatic eruption na itala sa Bulkang Mayon. Bagong panganak na sanggol, inabando na sa isang gasolinahan. 8 bahay sa Batangas natupok. Repatriation ng natirang Pinoy sa Gaza, tinututukan ng gobyerno. Bea Alonso at Dominic Roque hiwalay na. UAAP Volleyball Competition Season 86, nagsimula na. Pangulong Marcos, iginiit na ang charter change ay para lamang sa pang-ekonomikong reforma ng bansa. Sinisigurado ng Pangulo na ang charter change ay hindi para baguhin ang kasalukuyang konstitusyon, kundi para lamang sa kapakanan ng ekonomiya ng bansa. Aniniya, siya ay bukas sa mga ideya nagpapatungkol sa pagsasabatas sa mga pampolitikong probisyon ng ating konstitusyon. May ulat si Johan Adorsa. Nagdulot ng pangamba ang usapang ito sa kadahilanang may bahid ito ng politika dahil maaaring palawigin ng mga taong nakaupo ang kanilang mga termino sa panunungkulan. Let us not betray the sacred oath that we have made. We must safeguard our Constitution's primacy. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Kaugnay nito ang pag-ugong ng issue sa pagitan ng House of Representatives sa Senado dahil sa pagsuporta ng Kamara sa isang probisyon na magpapahintulot sa Kamara at Senado na bumoto bilang isang grupo. Agad namang umalma ang Senado sapagkat ang ito ay binubuo lamang ng 24 na miyembro, samantalang ang Kamara ay may 300 miyembro na makakaapekto sa desisyon ng Senado. Johan Adorsa, Uno Versidad News. Kapapasok lamang ng balita na itala ang ilang pagsabog o phreatic eruption ng Bulkang Mayon ngayong araw. Ayon mismo iyan sa Phoebox. Narito ang report mula kay Atkins and Clark. Tumagal ng halos 3 minuto ang pagsabog ng Bulkang Mayon na nagsimula dakong alas 4:40 ng hapon ngayong araw. Ang pangyayari ay nagdulot ng malakas na ingay, pagbagsak ng bato at pyroclastic density currents. Kasalukuyang nananatili sa Alert Level 2 ang bulkan at naiktin din ang abiso ng PVORX na manatili sa labas ng 6-kilometer danger zone. Atkins and Clona, Uno Versidad News. Isang ina ang pinaghahanap ngayon ng pulisya dahil sa pag-iwan ng sanggol sa isang gasolinahan sa Quezon City. Pangalan ng staff ng gasolinahan, nakisiyar lamang ang babae, pero nanganak na pala siya sa loob ng palikuran. May ulat si Maha Mendoza. CR ang hanap ng buntis na ito na bumaba mula sa SUV sa isang gasolinahan sa Kalayaan Avenue, Quezon City. Marami raw munang dinaanan na gasolinahan ng buntis bago tumigil sa gasolinahang ito. Pero meron pala siyang napakahalagang iniwan doon. Walang kamalay-malay ang mga staff na nanganak na pala sa loob ng CR ang babae. Ang sanggol na lalaki ay nadiskubre ng sunod na gumamit ng CR. Ligtas na ngayon ng sanggol na agad na dinala sa East Avenue Medical Center. Maha Mendoza, Uno Versidad News. Tanghali ng February 11 nang matupok ang 8 kabahayan sa barangay Bugtong, Napulo, Lipa City. Napag-alaman na 12 pamilya ang nawalan ng tirahan ayon sa City Disaster Management Office ng Lipa. Narito ang report ni Johan Adorsa.
Natuklasan ng Police Region 4A na nagsimula ang sunog bandang alas 2:20 ng tanghali at naapula naman agad sa tulong ng Lipa City Bureau of Fire Protection. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang pinagmulan nito at aabot sa mahigit 500,000 piso ang inisyal na danyo sa pangyayaring ito. Johan Adorza, Universidad News. 15 Pilipino ang kasalukuyang nasa Gaza Strip ayon kay Philippine Ambassador Jordan Wilfredo Santos. Ngunit 14 lamang ang individual na nakatakdang ma-repatriate patungong Egypt ngayong mas lalong umiinit na ang tensyon sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. May ulat si Atkins Enclona. Ang nag-iisang Pilipinong may iwan sa Gaza ay ang isang mother na hindi umano makontak ng ambassador. Idinagdag ni Santos na may connection na sila sa 14 na Pilipinong naiwan simula noong October 7, 2023. Hindi sila nakasama sa naunang 122 na Pilipino sa kadahilan ng ayaw nilang lisanin ang kani-kanilang mga magulang at kaanak na Palestinian. Patuloy na hinihikayat ng pamahalaan ng mga individual na lisanin agad ang Gaza bago palabis na lumalang alitan ng dalawang panig at para na rin sa kanilang kaligtasan. Atkins Enclona, Universidad News. Mainit-init na chika this week ang hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque matapos ang higit 6 na buwang engagement at higit na 3 taong relasyon. Narito ang report ng ating kamarites, Joseph Laico. Sa gitna ng pandemic lockdown noong 2020, umusbong ang pag-iibigan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Noong una ay palihim pa ang dalawa, hanggang sa aminin na ni Bea sa interview sa isang fashion magazine na dating but not exclusive silang dalawa ni Dominic. Mas umingay ang ugnayan ng dalawa nang magbahagi ng matatamis na larawan mula sa kanilang trip sa Amerika. Di nagtagal, kinumpirma na ni Bea na magkarelasyon na sila ni Dominic. Fast forward sa July noong isang taon nang mag-propose si Dominic kay Bea. Fresh from the engagement, ibinahagi ni Bea sa ABS-CBN News ang paghahanda nila para sa kasal. Nito lang Enero, ibinunyag ni Dominic sa ABS-CBN na mas hands-on si Bea sa preparasyon. Pero sa pinakahuling panayam kay Bea noong February 2, matipid sa sagot si Bea tungkol sa wedding plans nila ni Dominic. Marami rin ang nakapansin sa mga dumalong press na tila hindi suot ni Bea ang kanyang engagement ring. Sa kabila ng espekulasyon, nag-disable ng comments si Dominic sa kanyang Instagram account. Sumunod na araw, February 3, ibinahagi ng Showbiz Insider na si Ogie Diaz sa kanyang vlog na hiwalay na sina Bea at Dominic. Nakalungkot, sumindak sa akin habang ako'y nasa Hong Kong ay ang balita po na naghiwalay na si Bea at saka si Dominic Roque. I'm talking about Bea Alonzo and Dominic Roque. February 6, ang TV host na si Boy Abunda naman ang nagkumpirma ng breakup. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa naglalabas ng pahayag sina Bea at Dominic. At kahit ang mga kilalang kaibigan nila sa showbiz, tikom ang bibig sa napapabalitang hiwalayan. Ang inyong kamarites, Joseph Laico, Universidad News. At sa usapang sports naman, nagsimula na si Bad Spike at Black sa UAP Volleyball Competition Season 86 nito Miyerkules, February 17. Ito ay laro upang ipakita naging matinding paghahanda ng mga koponan para sa isang kapanapanabik na showdown sa hardcourt. Narito ang report mula kay Tantan Amurao. Paniguradang mapupuno ng init at sigla ang labanan ng Men and Women's Volleyball Games ng UAAP Season 86. Sa isang doubleheader,
Ang men's competition ay nagbukas sa unang araw upang magbigay ng paunang bakbakan ng Ateneo at UE. Sinundan naman ng ADU at DLSU. Kasunod dito sa hapon ay ang women's competition na galing din sa mga nasabing universidad. Mapapanood ang mga susunod na laban sa One Sport PH channel sa inyong telebisyon. Manatiling nakatutok para sa mga kapanapanabik na update ng mga showdown na ito. Nag-uulat, Tantan Amorao, Universidad News. At ito ang hatid naming balita. Laging tandaan, edukasyon na ingatan para sa botohan at hindi na isahan. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ito ang Universidad News.